Hi everyone! Welcome to the Empath Arcade, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Pero, umpisahan natin siya kung ano ba ang current thoughts and feelings sa'yo ng person mo. Yung mga bagay na nais niya sabihin sa'yo pero hindi niya magawa dahil magkalayo kayo, magkaaway kayo, o matagal nang walang communication. Ano bang nais sabihin sa inyo ng person ninyo sa mga panahon na ito? One more spirit guide. Yan. You and I were too young. Baka apat pala ang mensahe. So many things remind me of you. I wish I had treated you better. And I am not available. Baka hindi na siya available ngayon. Baka meron na siyang panibagong person. Dahil yung mga panahon na kayong dalawa, mga bata pa kayo, marami kayong mga magagandang mga sweet moments pa rin naman. Pero siguro nang nagtagal, ayan, I wish I had treated you better. Na siguro marami pang mga immaturities. At siguro, dahil mga bata pa kayo, mga panahon na yun ay may kanya-kanya pa kayong mga priorities or yung mga pangarap na gustong matupad na sa tingin ninyo ay hindi nyo kayang pagsabayin ang love life and your goals in life. Spirit guys, send me messages. Ano bang love connection ito? Mga mensahe, mga aral, gabay sa buhay, pag-ibig na nais yung ipahatid sa amin. Okay. Three of Wands. The Star. Page of Cups. The Tower. Wheel of Fortune. Ace of Pentacles. Knight of Wands. The Hangman. And King of Wands. Okay. So, maaari nga dito na mga panahon na kayo ay magkasama, ay ito yung kaya may the tower dito kasi tuluyan ng nasira. Nawasak ang inyong pagsasama. Meron kayong malaking pinagtalunan dito, which is yung nabanggit ko kanina, parang because of your goals and dreams in life at hindi nyo kayang pagsabayin ang inyong mga pag-abot ng pangarap at ang inyong relasyon. Dumating dito yung point na talagang kailangan nyo ng magmuni-muni, mag-reflect. It's either kayo or yung person ninyo. Pwede naman ikaw din, at dahil meron kang pangarap, yung iba nga siya, breadwinner ng family, di ba? So, nagkakaroon din, naapektuhan din talaga yung love life at hindi na kaya talagang magkaroon pa ng sapat na oras para sa isa't isa. Siguro yun na yung nangyari at napag-desisyon nyo na, eto, yung hangman dito is to hindi na nagkakaroon ng movement or ng growth ang inyong relasyon. Ito rin yung mga panahon na you have to reflect and to decide on what to do and to prioritize kung ano ba talaga yung nais mo. And maganda naman yung naging samahan ninyo dito, pero yung dumating yung time na hindi na kayo masyadong nagkakausap, wala ng panahon sa isa't isa, parang tuluyan na nawala. Kumbaga na nagiging malamig na ang pagtrato mo o ng person mo sa'yo. Take what resonates. Energies are reversal. Pwedeng energy mo to, energy ng person mo, energy ninyo. Kaya tuluyan nang wala na. Sumabog na yung tapos wala na. Ang maganda naman dito kasi, maaring ikaw yung person mo, maaring hindi siya available ngayon. Pwedeng meron na siyang another person or
sa mga panahon na 'to, ito yung rurok ng kanyang, sabihin natin, makakamit na yung kanyang goal sa life. Kasi Wheel of Fortune dito means magandang kapalaran. Parang ang nasacrifice lang talaga is yung love, is yung kapartner, which is parang ikaw, ganun. Pero naging maganda naman ang kanyang kapalaran, nagiging matagumpay naman siya. Nare-reach niya ang kanyang mga nais abutin, kundi naman ikaw yun. Pero may kulang pa rin eh. At nakikita ko dito dahil nagmamature na yung person mo at naabot na niya yung mga pangarap niya. Or pwede naman, kung ano man yung gusto niyang gawin, there's something na may kulang pa rin sa buhay niya. Yung King of Wands dito is someone who is passionate pero may kulang. At maaaring ikaw pa rin yun. Ang maganda dito, your person is keep thinking of you. Three of Wands keeps wondering kung papaano ka na ngayon, kamusta ka na kaya ngayon, iniisip mo pa rin pa siya, meron ka na bang iba ngayon? Yan. Nagpaplano siya or nagwa-wonder siya kung how to explore more sa buhay niya. Oo nga, nakamit niya yung gusto niyang makamit sa buhay. Nagtagumpay na nga siya sa buhay, pero parang may kulang, which is ikaw yun. At yun ang mangyayari dito because the stars, ibig sabihin, will lead you back to each other. Yung star dito, ibig sabihin, merong hope, merong pag-asa because there is still love. Page of Cups dito, meron pa ring damdamin, meron pa ring feelings para sa'yo yung person mo. And since nag-mature na siya or sabihin natin lumipas ang panahon, nagkaroon na talaga ng growth. 'Di ba? Maturity sa mind, sa mga pinagdaanan, at ikaw pa rin naman, may feelings pa rin siya sa'yo. Gagawa rin ng panahon, gagawa ng ang tadhana ng paraan in order for you to meet again. Because lumabas din dito si Knight of Wands, ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ulit kayo ng communication o magkita kayo unexpectedly ng taong to somewhere, palagi na yan magbabalik at kakausapin ka, pupuntahan ka. Because this person is still has yung fire sa puso niya and feelings. And this person will offer you another, sabihin natin, or hihingi ito ng panibagong pagkakataon or ang tadhana ang magbibigay sa inyo ng panibagong pagkakataon to start a relationship at which is this time hindi mo na masasabing young and immature. This time masasabi mo nang merong may stability, may security, and maybe this one is leading you to the right path of getting married. Kasi nga, established na yung sarili niya eh. Di ba? Financially, okay na siya, okay na yung kanyang kabuhayan, para okay na eh. Para fulfilled na siya kung ano yung gusto niyang gawin, nagawa na niya. There's something lacking lang doon sa buhay niya, which is ikaw yon. At ang tadhana, ang gagawa ng paraan para muling magbalik kayong dalawa sa piling ng isa't isa. Okay, so minsan talaga kailangan lang, diba, yung parang panahon na talaga yung maano niya in order for you to grow. Pero kapag andun minsan nasasagi sa isip mo yung taong yun, maybe yung energy niya nare-receive mo. Maybe nami-miss ka niya sa mga panahon na yun. Diba, ganun kasi yung energy eh. Sometimes, diba, out of nowhere, diba, kumari busy ka or may ginagawa ka, tapos biglang sumagi lang sa'yo, sa isip mo yung taong yun, nabanggit mo lang siya or ano. Ibig sabihin yan, naaring iniisip ka niya, namimiss ka niya, nag-flow yung energy niya, papunta sa'yo, kaya biglang sumagi siya sa isip mo. Diba, ito yun, no? At maaring, meron pa rin siyang feelings para sa'yo. At malay ninyo, unexpectedly,
Diba? Gagawa talaga kapag kayo talaga ang itinadhana. Mangyayari't mangyayari yan. Maaring sa mga panahon na sa umpisa, you were too young, kailangan nyo muna magkahiwalay to grow individually, but at the end, napagtanto nyo na kayo pa rin talaga. Ganyan talaga ang love. Kaya have faith lang, trust the process, continue praying, palagi dapat good intentions, i-release na yung mga negativity. Di ba palaging dapat love lang, share your love, your blessings, especially to your family, to your friend, into your community, para yung love na binibigay mo na yung sinishare mo, ibabalik sa iyo ng universe yan. And yung mga prayers mo, kapag ready ka na, ready na yung person mo, ibabalik sa inyo ng tadhana ang pagkakataon para muling makapiling ang isa't isa. Nothing is impossible. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.